Simula nang naging senador itong si Robin Padilla, mukhang hindi na action star ang datingan. Kung hindi comedy king na, mukhang papalitan niya si Dolphy, mga tol. Bakit natin sinasabi yan? Kada titindig dyan sa Senado, ang pinaka-latest po dyan sa impeachment trial day 19 kanina, nakakatawa kung ano yung mga pinagsasasabi at pinagtatatanong, no? Para lamang masuportahan ang boss niya na mga Duterte, in this case si Sara Duterte, kung ano-ano mga pinagsasasabi. Pero bago natin puntahan yung mga naging kaganapan kanina sa day 19 ng impeachment trial, may banat. Ito pong si Sara Duterte, no? Naghahanap ng ebidensya, mga tol. Kakaiba talaga tong tao na ito. Mismong mga tao niya, nilalaglag na siya eh. Kahit ang loyalty nasa kanya, pero malinaw na sa mga testimonya ng mga iyon, ay laglag si Sara Duterte. Ito, yung kanyang naging pahayag kanina. Patunayan daw ng may ebidensya. Prove it with evidence. Ayon sa balita ng GMA News, Vice President Sara Duterte on Wednesday challenged prosecutors to prove the alleged impeachable offense with evidence, not through insults, speculation, or political theatrics. Kakaiba. Kakaiba ito, mga tol. Basahin po natin yung mismong statement ni Sara Duterte na malamang hindi naman siya ang gumawa nito. Prove the impeachable offense. Prove it with evidence, not insults, speculation, or political theatrics. Di pa ba nakikita yung mga ebidensya? Kitang-kita na. Doon pa lamang sa Article 4, yung grave threat, hayag na hayag yung mga ebidensya doon. Tapos itong Article 1, confidential funds, napakinggan naman natin yung mga testigong tumindig dyan, no? Mula sa COA at sa kanyang SDO, si Gina Acosta, at kanina, itong Assistant Chief of Staff na si Ortonio. Anong tawag mo doon, Sara Duterte? Hindi ba ebidensya ang mga yon? Prosecutors and members of Congress who want to legitimize the two impeachment complaints filed without a shred of evidence should be confident in the strength of the case, Ito, mga tol, tingin ko dapat masakop na ito ng mga pagbabawal na ginawa ng impeachment court kanina. And sa huling bahagi nga ng katatapos na trial, binanggit na si Sara Duterte. At alam ninyo, sabi ni Presiding Officer Chis Escudero, ipaalala ninyo, ipabatid ninyo sa inyong kliyente na meron dapat sundin na pamantayan. Partikular yung subjudice. Ito, pagsasalita ng mga ganitong salita, mga tol, bawal po ito. Actually, kaso lang, nauna lang ito bago yung paglalahad ng ruling ng impeachment court. Ituloy po natin yung binabasa po natin dito. Pero dapat hindi na ito masundan. Kasi maliwanag na sinasaklawan nitong si Sara Duterte ang merito ng kaso. Palalabasin niya na walang ebidensya ang prosecution. They should not be fishing for evidence during the trial or desperately try to turn something they wish to be true into a wild story of alleged wrongdoing. Merits of the case too. Sinasabi ni Sara Duterte, walang ebidensya laban sa kanya. Nangingisda lamang ng ebidensya ang prosecution. Bawal na ito ngayon, mga tol, Ano ang pwedeng maging kaparusahan ni Sara Duterte kung sakasakali? Yung pinakapunto pa, abogada siya. Kaso lang, may tatlo nang reklamo for disbarment sa Korte Suprema. Wala din nangyayari. Mukhang malakas talaga itong si Sara Duterte. A strong case does not need the adornment of theatrics. A senator calling a witness stupid. A lawyer calling me the mastermind of a scam. Or another witness referring to me as a brat does not prove a case, nor does it produce evidence. Insults reveal the need to feign confidence in the face of a weak presentation. Sabay kambyo, sabay gaslight dito, mga tol, mga kababayan. Lubog na ang bansa sa baha at kahirapan. Anong kaugnayan nun? Ikaw yung merong kinakaharap na problema.
Tapos bigla mo idadivert sa ibang issue. Ang lakas mong gaslight talaga ng pusit na ito. Pero tila walang mananagot. Mayroon na. Nakakulong na nga eh. Baka nga sa susunod, kapatid mo pa makulong eh. Kasi sabi ng ombudsman kamakailan, ang Davao City ang epicenter ng flood control corruption sa panahon ng Duterte administration. Sino ba ang kongresista doon? Diba si Pulong Duterte sa 1st District? Tapos sino ang mayor? Ikaw, Sara Duterte. Oh. Dahil ang impeachment, ang paghahati-hatian ang 2027 budget, at ang paghahanda kung papaano baliin ang konstitusyon para manatili sa pwesto ang prioridad ng administrasyon at lahat ng kaalyado nito. Nak ng teteng, wala talaga tong tao na ito. Ang lakas mang gaslight. Pero ang naniniwala na lang naman kay Sara Duterte, mga DDS, mga tol. Mga Duterte supporter na lang na hindi ko malaman kung anong isipan meron sapagkat harap-harapan na silang niloloko ng mga Duterte. Pero ang tingin nila sa mga Duterte, hindi nagkakamali. Ngayon, dahil sa pasaring na yan, nitong si Sara Duterte, natanong kanina sa Palace press briefing si Attorney Claire Castro. Kaya may sinabi si Yusek Claire, maiksi lamang ang babasahin natin. Ayon sa kanya, siguro dapat magsimula kay Vice Presidente na maging magalang din sa pananalita para hindi rin na ibabalik sa kanya. Boom! Oh, in your face, mga tol. No? Ganun lang naman kasimple yun eh. Simulan mo sa sarili mo para hindi ka nababalikan ng mga sinasabi mo. Magsasabi ka, pupunahin mo ang ilan, senator, judge, lawyer, tapos ikaw mismo, kung magsalita ka sa harapan ng publiko, gusto mong gilitan ng leeg, putulan ng ulo, ang Pangulo, ipapatay ang Pangulong Bongbong Marcos, bagmura. Anong uri ng tao ito, mga tol? Di ko mawari kung anong uri talaga merong pag-iisip itong vice presidente natin ngayon eh. Ang tatanga talaga ng mga bumoto dito, kasama si Tapon eh. Kasama si Tapon eh. Wala, uniteam kasi eh. Pero at least na-realize ko, di ba? Hindi pa naman huli ang lahat. Sa 2028, pagkasakaling makatakbo ito sa pagkapangulo, hindi na natin iboboto. Kaya yung 32 million niya, sigurado, baka hindi pa nga umabot ng kalahati yon. Kakaunti lang naman ang mga DDS, mga tol, maiingay lang ang mga yan. At ngayon, isa sa mga pinupunto ng mga senator judge at ng publiko, makitang tumestigo itong si Colonel Raymond Lachica. No? Pero ano ang pinagdiinan kanina? Sa balita po ng News 5 na hango sa day 19 ng impeachment trial, Colonel Lachica, hindi empleyado ng OBP ayon sa testigong si Ortonio. Yet, hindi empleyado pero direktang nakialam doon sa paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President. Kakaiba. Di ba? Security officer, commanding officer ng BPSPG, pero siya yung direktang gumalaw. Sinasabi ni na Ortonio at Gina Acosta na si Lachica daw po ang nag-disburse ng pera. Kakaiba. Hindi empleyado hindi organic, nor hindi coterminus, kung hindi security officer na na-assign, na designate lang sa OBP. Pero parang sobra-sobra ang kapangyarihan para siya mismo yung 125 million pesos confidential funds ang mag-decide ayon sa utos na gastusin ayon sa utos nitong si Sara Duterte. Basahin natin itong balita. Sinabi ng Office of the Vice President, Assistant Chief of Staff at testigong si Lemuel Ortonio na hindi empleyado ng OBP si Colonel Raymond Dante Lachica. Si Lachica ang makailang ulit nang binanggit na nag-implement umano ng confidential funds ng OBP. Ang daming ang mga tanong kinalaunan dyan sa huling bahagi ng day 19 ng impeachment trial nitong si Presiding Officer Chis Escudero. Mamaya pag may time, balikan natin yun kasi magaganda yung mga tanong niya. Bakit sila Chika kung ang dapat na magdi-disburse ay yung accountable public officer. Hindi naman siya yung accountable officer sa OBP. Sila Chika,
ang what is the employment status of Colonel La Chica? Tanong ni Senator Judge Tito Soto. Colonel La Chica is the group commander of the BPSPG and he is not an employee of the OBP. Pero ito yung malupit, no? But he has an order coming from the AFP designating him as the group commander for the BPSPG. May order. Walang problema. Pero, bakit siya ang nag-disburse ng pera? Dahil utos daw ni Sara Duterte. O ano pa yung mga naging kaganapan? O dahil po dyan, kahit maingay ang taong bayan at even ang mga senator judge nagtatanong kung bakit hanggang ngayon hindi pa pinepresenta bilang testigo itong si Raymond La Chica, ito po ang tugon ng isa po sa mga private counsel ng prosecution, si Attorney Lorna Kapunan. Sa balita po na shared ni Joseph Morong, prosecution will no longer present OBP Security Head Colonel Dante La Chica. Ayon po kay Attorney Lorna Si Kapunan. Chica ba talaga? I mean, you know, if you would present him, you would have made the decision. So mukhang wala na. I don't think you're going to present the Chica. That's the decision of the panel. It will be redundant. Actually, yesterday it will be redundant, unnecessary, and surplusage. And we're very confident after yesterday. Since confidential funds, we're very confident with our documentary. And even our hostage. In short mga tol, confident na ang prosecution sa mga nailatag nilang mga testigo at ebidensya. Kaya hindi na nila sa kanilang pananaw kinakailangan pang ilatag bilang testigo itong si Raymond La Chica. No? At sa balita nga po ng ABS-CBN, kahit gustuhin ngayon nila Chica, ayaw naman na ng prosecution. Maliban kung i-offer as a testigo siya ng defense. Pero ito yung sinasabi nila Chica eh. If lawfully called, I am prepared to tell the truth. Ano kayang katotohanan ng sasabihin nito mga tol? Subject to applicable laws and security restrictions. Meron pong bubuwit o Tweety Bird itong si Ramon Tulfo. Isingit ko na ito. Merong kapopost lamang ni Ramon Tulfo kanina lamang eh. Basahin natin ito. Sabi ni Ramon Tulfo, at ayon ito sa kanyang Tweety Bird, nakaabang ang Armed Forces of the Philippines sa magiging testimonya sa impeachment court ni Colonel Raymond Dante La Chica, dating Vice Presidential Security and Protection Group Commander. Alam ng AFP leadership na hindi hahayaan ni La Chica na malagay ang sarili sa alanganin. Sinabi ng aking Tweety Bird na alam ng military hierarchy ang naging pahayag ni La Chica sa kanyang mga dating tauhan sa BP-SPG na hindi siya magpapakulong anuman ang mangyari. Maganda ito mga tol. Kasi pwedeng maging state witness itong si La Chica kinalaunan eh. Kasi hindi siya ang most guilty dito, malamang sa malamang. Kung nautusan siya, yung nag-utos sa kanyang most guilty. Pwede kaya mangyari yun? Titingnan natin yan ha. Kasi ayon sa Tweety Bird nitong si Ramon Tulfo, kahit ano daw mangyari, hindi magpapakulong itong si La Chica eh. Yun ang pinakamabisang gawin niya rito kung sakasakaling kasuhan siya ng plunder. Maging state witness, i-offer niya ang kanyang testimonya at tell all. Si La Chica ay may hinanakit sa AFP dahil napag-iwanan siya ng kanyang mga kaklase sa PMA, Maalab Class of 1993. Karamihan sa mga mista niya ay may estrella na sa balikat, general at admiral. Samantalang siya ay colonel pa lang. Sinabi pa ng kanyang Tweety Bird na kung magtagumpay ang mga planong pagpapabagsak sa administrasyon ni BBM, ay maganda sana ang pwesto nila Chica sa AFP dahil sa pagiging tapat na kawal kay BP Sara. Sa takbo ng mga impeachment hearing ay hindi malayong kabilang sila Chica na madidiin sa paglustay sa daang milyong pisong pondo ng bayan. Inabot ng malakas o malas siguro ito, nagkamali lang ng pagkakasulat si Ramon Tulfo. Inabot ng malaking malas sila Chica. Baka siya makasuhan ng plunder. Kaya ang nakikita ko dito mga tol, baka kumanta ito. Kinalaunan, idiin ito si Sara Duterte, lalong wala ng lusot si Sara Duterte pag nagkataon. Kaso lang,
Dapat mapag-ingatan ito sila, chika. Baka kinalaunan, matagpuan na lamang itong wala na. No? Baka mawala bigla. Hindi natin alam. Yung mga posibleng tumestigo kasi kapag ka Duterte ang pinag-uusapan, bigla na lang nawawala eh. At ilan pa sa mga maiinit na kaganapan kanina, diyan po sa day 19 ng impeachment trial, ay yung pagpapaliwanag nitong si Attorney Amando Ligutan. Bahagyan na lamang po nating babasahin ang ilan sa mga naging pahayag niya. Sabi niya, I'm a teacher. That's what I do. I teach. If you see something, if you sense a mistake, you correct it on Facebook. In your own Facebook account, it's about what the rules are saying. O ito pa, no? Sabi niya pa, it's not personal. It's about the law. Sa balita po ng GMA News, House Private Prosecutor Amando Virgil Ligutan in a manifestation defended his previous post where he said that misleading questions are not allowed even in cross-examination. At ang pinakahuling banat ni Attorney Ligutan nung sabihan niya ang depensa, wag daw siyang turuan kung ano ang humility. Oh, if there's somebody who needs to be reminded about humility, it's the defense. Pumalag si Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan sa naunang panawagan ng depensa na magkaroon ng humility kasunod ng kanyang Facebook post tungkol sa misleading question. The defense mentioned humility ayon kay Ligutan. Being a probinsyano and coming from a middle-income family who had to compete for a spot, I know a thing or two about humility. The defense cannot lecture me about humility. O, yan, direktang sinabi yan sa harapan mismo ng depensa nitong si Attorney Amando Ligutan. Now, eto na ngayon yung magandang parte ng day 19 kanina ng impeachment trial ni Sara Duterte ng mga nagtatanong na ang senator judges. Kaya sa ilang bahagi ng pagtatanong, nabanggit ko kanina sa pagsisimula ng ating programa, mukhang hindi na action star itong si Robin Padilla. Papalitan na yata nito si Comedy King na namayapang Dolphy. No? Kasi ang galing magpatawa eh. Pero bago natin puntahan yon, ito naman, siya yung tinutukoy ni Sara Duterte eh. No? Kasi sabi ni Rapi Tulfo doon kay Gina Acosta, no? Tanga o stupid in the name of blind loyalty. O, tapos, sinabihan niya rin ito ng stupid eh. Itong si Ortonio, pero pumalag si Ortonio. Sabi ni Ortonio, I take offense doon sa sinabi ni Rapi Tulfo. Sa balita ng GMA News, nagmamaang-maangan ka. Again, is it blind loyalty? Pinuna ni Senator Judge Rapi Tulfo si OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio dahil umano sa hindi nito pagtatanong sa mga detalye ng mga transaksyong may kaugnayan sa confidential funds na kanyang pinirmahan. Sa pagtatanong ni Tulfo, sinabi ni Ortonio na hindi niya alam ang mga pangalang nakasaad sa mga acknowledgement receipts, kabilang ang pagong at pusa. At nalaman lamang niya ang tungkol sa mga ito nang ipakita ang mga dokumento sa pagdinig ng House of Representatives. Giit ni Tulfo, hindi ito nagme-make sense, lalo na't may sapat namang pinag-aralan si Ortonio at galing pa umano sa prestihiyosong universidad. Matalino kasi itong Ortonio, mga tol. Profesor pa ito. May master's degree, graduate sa university o sa Ateneo University, nakapag-aral pa sa ibang bansa. Sa kakita naman natin sa pagde-deliver niya ng salita, talagang merong talino. Kaso lang, sabi ko nga sa Facebook post ko kanina, kahit tanga o matalino ka, kapag ka ipinagtatanggol mo ang mali, nagiging parehas ka, no? O nagiging tanga ka na lamang. O, pakinggan natin ang naging palitan ng tanong at sagot sa pagitan ni Senator Rapi Tulfo at ng testigong si Ortonio. That I cannot answer, sir. So again, it defies logic. Hindi po kapanipaniwala ang mga pinagsasabi mo. Sir, for me,
it really defies logic. Sayang po yung pagkatalino mo rito. Nasira po yung pagiging isang matalinong tao. Nakakahiya po dun sa mga eskwelahan na kung saan ka nag-aral, nag-graduate. Because ngayon, pinakita mo na nagsasalita ka na para kang, sorry sir, nagtatanga-tangahan. Salamat po sir. Pasensya na sir. Sasagot si Ortonio dyan, mga tol. Karapatan niya naman yan. Your Honor, with all due respect, Your Honor, I personally take offense of that comment, sir. I actually just did my duty, sir. At the time, sir, I believe na yun po yung kailangan kong gawin bilang isang empleyado po, sir. And I did my work, sir, based on what was... Dapat kinakanta mo yung I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Dapat ganon! Ha? Anak ng teting na yan. What was tasked of me, sir, including the limitations that I can do to the duty that I will be doing, So sir. you're talking about limitation. Ikaw ang deputy COS and then malapit ka kay VP Sara and then pirma mo ang nakasaad doon sa AOM. So karapatan mo po magtanong. Okay? Now, you're talking about taking offense. Paano naman po yung mga taong bayan? They're being offended sa paglulustay nyo ng pera. Lumilito na parang nilulustay ang pera dito eh. Pera ng taong bayan po ito ang pinag-uusapan natin. If you're taking offense, mas lalo pong offended ang napakaraming Pilipino. Tama! 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 No? Nak ng teteng na yan. Kung ikaw nasasaktan ka sa naririnig mo, sapagkat ang tingin sa'yo ng Senator Judge, nagmamaang-maangan ka, mas masakit sa ating mga Pilipino na meron tayong milyong-milyong binayad na buwis pag pinagsama-sama natin, napunta sa OBP, tapos ganito ang paglustay sa pera ng taong bayan. Mas masakit sa atin yun kaysa sa nararamdaman nitong si Ortonio. Kasi hindi mo pa naibibigay ang tamang sagot. Pero kung naibigay mo ng magandang sagot, logical na sagot, then mawawala po yung sama ng loob ng taong bayan sa inyo. Sir, with all due respect, sir, I believe, sir, this matter of the confidential fund, sir, is still pending the final decision, sir. We are currently still submitting our motion for reconsideration on this one, sir, and we still have not received any final reply on this one. What I'm talking about, sir, is yung mga sagot niyo po, it defies logic para sa isang matalinong tao. Kasi kung ako, sir, pinesenta sa akin mga ganong klaseng dokumento at nagtanong ako at hindi nasagot ng kaysa naman makulong ako, kaysa naman maipit ako ngayon tulad nangyari sir at saka mga previous week. Saka hindi lang si Senator Rapi Tulfo nakapansin na estupido. O eto, pakinggan natin yung pagtatanong naman ni Senator Lacson. Son, you may proceed with the interjections when you're ready, sir. You have 2 minutes. Thank you, Mr. Presiding Officer. Good afternoon, Mr. Ortonio. Good afternoon, Your Honor. You know, even setting aside your educational background and your work experience, it is not difficult to conclude na matalino kayong tao, you're an intelligent person, and an intelligent witness as well. So, Hindi talaga maikakaila mga tol, matalino talaga tong Ortonio. No, magaling ito. Kaso lang, yun ang problema kahit gaano ka kagaling, di ko maalala bigla yung pinost ko. Ito sabi ko kanina, habang nakikinig at ako, nagpagupit ako mga tol, bagong taba siya. No? Pinaghahandaan ko yung pagpunta ko sa Zamboanga Magkikita daw kami ni vlogcaster Arman din para ipakita sa akin yung tax records niya Kaya habang nagpapagupit ako, kahit matalino ka o tanga ka, nagiging parehas lang yun pag mali ang pinagtatanggol mo. Tama ba mga tol? Sinong mag-a-agree dito sa sinasabi natin na ito mga tol? Na kahit matalino, katulad nitong si Ortonio, o sa tingin ng tao na tanga, katulad nung si Gina Acosta, nagiging parehas lang yun. Tanga. Pag mali ang pinagtatanggol ninyo. Kasi, kahit gaano ka katalino, mga tol, ang dami talagang mga tanga No? Kapag ka mali ang pinagtatanggol mo.
Parang sa pag-ibig, di ba? Niloloko ka na, mahal na mahal mo pa rin. O katangahan yun. Pero yung nagmamahal, matalino. Dami kong mga na-encounter before, mga professional pa eh. No? May mga iba't ibang profesyon na matataas. Ang tatalino. Pero pagdating sa pag-ibig, ang tatanga. O ganun yun. Kahit matalino ka o tanga ka, nagiging parehas lang yun pag mali ang pinagtatanggol mo. Balik tayo kay Senator Lacson. Kayo po yung Assistant Chief of Staff ng OBP. Yes, Your Honor. Kayo rin yung concurrently Administrative and Financial Officer. Relax lang ako mga tol. Para naman kayong hindi sanay sa akin eh. Ganito talaga ako magsalita sa ating vlog mga tol. Pero pag si Christian Isguera, maisipan niyang patulan ng debate, si Top 1, makikita nyo ang Top 1 na malumanay habang nakikipagdebate sa harapan ng publiko. No, hindi ganito. As the Assistant Chief of Staff, sir, I oversee the Administrative and Financial And Finance, Officer. yeah. Yes, sir. So effectively, kayo yung Admin and Financial Officer. Yes, sir. I oversee the Admin and Finance, sir. You know, kanina kasi, upon questioning ni Attorney Christine, she kept referring to the regular programs under the Office of the Vice President. No? Natatandaan niyo yun? So it aroused my curiosity. No? Pinapull out ko sa staff yung General Appropriations Act ng 2022 as well as 2023. So, Anyway, sa huli, suma total niyan, stupid, insulto sa common sense, sabi ni Senator Lacson. Hindi direkta, pero alam niya na kung sino tinutukoy nun. No, mga tol? Kaya ang pinaka nakakatawa talaga, yung banat ni Senator Robin Padilla eh. No, ito, may mga banat siyang ganito eh. Para lamang maipagtanggol yung confidential funds ni Sara Duterte. Kilala niyo ba kung sino si Marshall Bonifacio? Si Benigno Aquino Jr. Siya mismo may alias. Binaratuloy siya ni Senator Bam Aquino. Tama, si Ninoy Aquino may alias para makauwi siya sa Pilipinas nung nasa Boston siya. Pero wala siyang confidential funds. I believe, in-upload to ni Juan Sandugo eh. Tingnan niya natin yung nakita ko, pinost ni Juan Sandugo eh. Yung clip. Pakinggan natin yun mga talita ito. Kilala niyo po ba kung sino si Marshall Bonifacio? To be candid, Your Honor, Oh, I'm not sino po? familiar. Si Benigno I'm sorry, Your Aquino Honor. Jr. Si Ninoy. Siya mismo may alias. Tama po. Si Ninoy Aquino po ang kanyang alias ay Marshall Bonifacio para makauwi po siya sa Pilipinas nung nasa Boston siya. Oho. Pero wala naman ho siyang confidential funds na wala ho siya sa mga AR na Barado. confidential funds. Lilinawin ko lang ho. Barado eh. Okay. Kilala niyo po ba kung Barado ka tuloy, Robin Padilla. Oh, ilan pa sa mga naging kaganapan? Ito, yung mga tanong ni Presiding Officer Chis Escudero. Sabi ni Chis Escudero, alam ba ng Vice President kung paano ito ginastos? Ito na, no? Parang nilaglag siya ng testigo niya o ng kanyang kasama. As the head of agency, I would understand that she knows the implementation. Si Colonel La Chica, alam din siyempre. Sagot ni Ortonio, yes, as the security officer. So, sa loob ng OBP, si BP Sara as head of agency lang ang nakakaalam? At si Colonel La Chica na hindi naman bahagi ng opisina? Yes, Your Honor! Oh, nadidiin yung dalawa ngayon. No? Si Sara Duterte at saka si Raymond La Chica. Eh, kung aalalahanin niyo yung sinasabi ni Ramon Tulfo kanina, aba, di daw papayag na makulong si La Chica kahit anong mangyari. Eh, sino ilalaglag ni La Chica para di siya makulong? Si Sara Duterte. Yan ang ating wild imagination. Di ko sinasabing mangyayari yan mga tol, pero pwedeng mangyari yan. Kapag ka nagkadikdi ka na dito at kakasuhan na sila ng plunder, pwedeng i-offer ni La Chica ang kanyang sarili. Tell all ako. Sabihin ko lahat kung paano ginastos yan. After all, napag-utusan lang ako dyan. Hindi ako ang most guilty dyan. Wala akong naging pakinabang dyan. Inutos lang sa akin kung kanino ko dinala, kung saan ko dinala. Pwedeng gawin nyo nila, chika, mga tol. Oh. Ngayon, punta tayo doon sa sinabi naman ni Senator Judge Presiding Officer Chis Escudero bilang pagpapaalala sa mga kapwa niya Senator Judges
at sa lahat ng parties involved na dapat hindi nila pinag-uusapan kung ano yung mga merito sa kaso. No? Tayo okay lang, court of public opinions. Pero pagka ikaw ay involved dyan, hindi ka dapat sumasawsaw sa mga eksena sa court of public opinions. Kasi prejudicial yun doon sa outcome ng impeachment trial. No? Kaya merong kaukulang maaaring maging kaparusahan. Pwedeng mapenahan, mapine, o kaya sa mga senator judge, pwedeng ma-refer sa Committee on Ethics. Sa mga court officer, like mga lawyers, pwede silang sampahan ng kaso sa Supreme Court, IBP, o yung tinatawag nilang bar confidant ba yun? Ewan ko kung anong tawag nila doon. Pakinggan natin itong si Senator Chis Escudero. Permission of the senator judges. The chair wishes to address certain matters as it is necessary to protect the integrity of this trial. It has come to the chair's attention over time that public statements attributed to persons covered by the rules of impeachment, whether made in interviews or in social media, appear to concern the evidence, the credibility of witnesses, and issues pending before this court, which may fall within the Kaya pasok na pasok yung sinasabi ni Sara Duterte kanina, mga tol. Kung uulitin natin yung sinabi at iisipin natin ng malalim, no? Using our critical thinking. Pasok na pasok itong mga sinasabi ni Sara Duterte, kaso lang prospective application ito eh. Ibig sabihin, kung ginawa ni Sara Duterte ito kanina at yung mga nakalipas pa niyang pahayag, hindi nasakop ng ruling ng korte. Kung ano ang mangyayari mula sa pagsasabi ng ruling na yan kanina, sa kasalukuyan at sa hinaharap, applicable na sa kanila ito. Kaya warning po yan. Sana itong mga ganitong banat ni Sara Duterte sa impeachment court, sa senator judges, hindi na maulit pa. Dahil otherwise, pag naulit ito, may kaukulang kaparusahan yan. Ito, sa huling bahagi nitong kanina, nag-raise ng point si Congresswoman Jinky Luistro. At sabi nga ni Presiding Officer Chis Escudero, naunahan mo lang ako. Kaya kinat-short niya na si Luistro at sinabi niya na kung ano yung posibleng mangyari kay Sara Duterte. Pakinggan natin ito, mga tol. Almost simultaneously to the reading of the ruling of the Honorable Impeachment Court on the issue of sub judice rule, Ito na yung kay BP Sara Duterte. the respondent Vice President made a public statement I which know is where you're leading at, Council. Naunahan mo lang ako. I thought you were going to take up another matter, so let me cut you short. Yes. While the presiding officer was delivering its ruling on the applicability, limitation, and who is covered by Rule 18, a statement was issued by the impeached official, the respondent, the Vice President, which clearly is covered by what the ruling earlier given by the presiding officer issued. So, given that it was done while the ruling was being issued, prospectivity would still apply. However, the presiding officer would like to remind, through the lead counsel for the respondent, her client, to kindly observe the ruling of the presiding officer as well as the rules of the impeachment court, specifically Article or Rule 18 on the subject matter in regard to making comments on the merits of the case, because henceforth, again, given the prospectivity of the ruling, the necessary actions will be taken against her not only by the court, but also, given that she's a lawyer, via what the presiding officer earlier mentioned in relation... Yan maliwanag yan. Hindi lamang yung impeachment court, kung hindi yung posibleng kaharapin niyang problema sa kanyang propesyon bilang abogada. Kaso lang, parang nakakawalan na rin ng tiwala eh. 3 na yung disbarment case ni Sara Duterte sa Korte Suprema. Hanggang ngayon, wala namang resulta. Yung isa, dekada ng ang tagal-tagal. Yung 2, taon na ang lumipas. Ito kasi yung pagkakasunod-sunod niyan eh. Nanapak ng sheriff itong si Sara Duterte at yung grupo ng mga sheriff, kinasuhan siya ng disbarment sa Korte Suprema. Hanggang ngayon, walang resolusyon ang Korte Suprema doon. Tapos, yung kanyang pahayag na pagpupugot sa ulo ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kinasuhan din siya ng disbarment sa Korte Suprema.
At yung pinakahuli doon, si Secretary Larry Gadon, yung pagbabanta niya naman sa buhay ng Pangulo, ng Unang Ginang at ng dating Speaker. Kinasuhan din siya ng disbarment sa Korte Suprema. Yet, hanggang ngayon, wala tayong nababalitaan na aksyon ng Korte Suprema tungkol sa mga yon. To CIPRA and in relation to the Office of the Bar Confidant. Kindly inform her, Attorney Sheila. We take note of that reminder, Your Honor. Thank you, Attorney So Sheila. just, it will form part of the record, Your Honor. Okay. Gusto sana ni Congresswoman Luistro na basahin pa yung particular na sinabi ni Sara Duterte, pero hindi na pinahintulutan ng impeachment court. At sabi ni Presiding Officer Chis Escudero, pwede naman nilang i-take as judicial notice yung naging pahayag ni Sara Duterte. Sa huli mga tol, yung punto nitong si Robin Padilla, babalikan lang natin na mukhang ayaw ng maging action star, kung hindi mukhang comedy na ang gustong maging titulo, maging comedy king na. May sinabi si Attorney Jen Reyes, no? At tama yung observation niya rito eh. To, tungkol sa policy, sana ba banda yun? Oh. Nako, di ko makita bigla. Di ko maalala bigla. No? Ang sinasabi kasi ni Attorney Jen Reyes sa aking pagkakahagip, hindi ko na basa ng todo eh. Policy yung sinasabi nitong si Robin Padilla na ikinukumpara yung mga bayani natin sa mga aliases. Kaya ang sabi ni Attorney Jen, yung mga bayani natin, totoong tao. No? Yung mga pagong, hindi natin sigurado. Yan, ito pala, nandito. Comparing heroes to allegedly fictitious persons is an utter fallacy. No? Kabalintunaan. Kabalintunaan. Ang mga bayani natin, mga totoong tao, patunayan dapat na totoo yung mga pagong. Kung hanga ka sa mga ganyan, good luck na lang sa wonderful life. Baka mapakanta pa si Robin Padilla muli ng It's Late in the Evening. Anyway, mga tol, hanggang dito na lamang. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat. Lagi po nating tandaan, masanay na po kayo. Malakas talaga boses ko pag nagbablog ako. Parang laging galit. Ganito kasi ako pag nagtuturo ako mga tol sa klase. No? Nung ako po ay teacher pa, hindi ako gumagamit madalas ng mic. Lagi akong nakasigaw sa mga estudyante ko. O, hanggang dito na lamang. Nadadala ko tuloy sa pagbablog. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.